Hindi nga natiis ni Belle ang ginawa ng ganyang inainahan na itong si Bea, kung saan nga sa pilitang pinakulong itong si Tyrone kahit wala naman talagang matibay na ebidensya. Malalim na galit at inggit lamang ang kanyang nararamdaman at matinding pagsasalas pagdating nga dito kay Roselle. Gusto lamang niyang gamitin ng pagkakataon para makaganti sa naturang babae. At nang malaman nga niya mula sa kanyang tunay na ama na si Chris ang ginawa nga nitong si Bea, kung saan nagdesisyon na itong mag-isa, gayong siya naman ang naturang biktima. Hindi man lang nagsabi sa kanya, lalong-lalo na labag ito sa batas ang ginawa niya sapagkat siya ay 18 years old na. Nasa kanya dapat ang desisyon kung ipapakulong niya itong si Tyrone, kaya naman hindi siya magkakapayag at agad na nga niyang kinausap ang nanay nitong si Tyrone, lalong-lalo na at nakita nga niya mismo na nag-away ang kanyang inang si Bea at itong si Roselle. Agad niyang inawat ang mga ito. Hindi dapat sila magtatalo. Ngunit ang akala naman itong si Bea ay kakampihan siya nitong si Belle ay hindi, sapagkat alam niyang mali ang ginawa nito. Mali ang desisyon niya na ipakulong itong si Tyrone, lalong-lalo na at naniniwala nga itong si Belle na mabuting tao itong si Tyrone at hindi niya kayang manakit. Kaya hindi deserve ni Tyrone na makulong sa loob. Sa madaling salita ay binawi na nga nitong si Belle ang gusto ng kanyang mami. Nais niya na makalaya na itong si Tyrone. Dahil doon galit na galit ang kanyang inang si Belle. Halos sumpain siya nito. Sumama ang loob nito sa kanya. Ipinahiya pa siya sa harapan kung saan ipinamukha nga sa lahat na siya ay ampon lamang at hindi deserve na mahalin. Kahit sanay na nga itong si Belle sa ginagawa at trato sa kanya ng kanyang inainahan na si Belle, hindi pa rin niya maiwasang malungkot at magdamdam, lalong-lalo na tao lamang siya at nasasaktan. Minsan naisip niya at nasabi niya dito kay Roselle na sana nga lang ay hindi na lamang si Bea ang umampun sa kanya. Sana ibang tao na lamang nang sa ganun ay matutunan siyang mahalin at tanggapin bilang anak. Samantala, naawa naman sa kalagayan ni Belle itong si Roselle dahil ba para siyang ina na awang-awa sa anak dahil nga sa nakita niya na uhaw ito sa pagmamahal, samantalang siya ay napaka-spoiled naman itong si Tani na sumusobra naman sa kanya. Kung pwede nga lang na magpalit sila ng sitwasyon o siya na lamang ang inampon niya, hindi na lamang itong si Tali. Sa kabilang banda, gumuho naman ang mundo nga nitong si Tali matapos nga makipagsagutan dito kay Roselle at pinalayas na nga siya dahil nga sa mayabang nga siya at hindi nakinig sa kanyang ina, kinalaban niya ito at dahil doon na sinabihan siya ng kanyang ina na wala siyang utang na loob. At talaga namang inalisan niya ang kanyang ina at lumayas na. Gulong-gulo na ang kanyang utak at hindi na niya alam kung saan siya patungo.